Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, April 23, 2026. Kumusta po kayo? Kami po ay nagagalak na makakasama namin po kayo muli sa ating Global Conquest Prayer Ministry, GCPM, Episode 23. Thank you po for sparing your precious time, 1 hour with us. The Global Conquest Prayer Ministry or GCPM is an online prayer ministry serving people who are experiencing with sickness or illness and in need of healing and prayer intercession. This is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men regardless of their religion and belief. Naglaan po kami ng 1 oras para manalangin at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At ang layunin namin ay mailayo ang puso sa mga abala at ituon ang pansin sa presensya ng Diyos. Kami po ay may layunin na tulungan ang ibang tao na lumago sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at ang banal na Espiritu Santo. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their prayer requests and petitions to the Lord during this live broadcast held every Thursday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. This intentional ministry is sponsored for free and produced by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. Ito ay nabuo para ipanalangin natin ang makamag-anak at mga kakilala na may mga sakit na sa ospital, nagpapagaling na, at yung iba naman ay patuloy pa rin nagdurusa sa sakit, hapis, at mga problema sa buhay. Sa likod ng mga pagsubok at problema ay umaasa tayo ng Diyos ay kailanman hindi tayo pinabayaan at iniwan. Kaya patuloy tayong manalangin ng walang humpay na may pasasalamat at pag-asa. Sa sulat ni Pablo sa Filipos, chapter 4, verses 6 to 7, it says, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Sa isang sulat pa rin ni Pablo sa Thessalonica chapter 5, 16 to 17, Magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin.
Pagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Pray without ceasing. Ang ibig sabihin nito na bawat sandali na iyong masasamantala na ikaw ay nasa espiritu ng panalangin ay iyong gawin ng puno ng pananampalataya. The Global Conquest Prayer Ministry, is live stream every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. via our FB page, Global Conquest Prayer Ministry. This presentation is downloaded on YouTube immediately after the live broadcast. We also have an active prayer community group chat via Messenger. So please share this community to your friends and loved ones. Again, this is downloaded in YouTube, and our episodes 1 up to 22 has been there already, so you can watch when you have time. Sa may iba't ibang pagsubok sa sanlibutan ngayon, malaking tulong po na nakasali tayo na isang grupo na nagpapalakas sa ating pangangailangang espiritual. Sa pagbibigay natin ng oras, panalangin, at malasakit sa pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kakilala, ay kahit papano, maibsan ang kanilang mga pangamba, takot at mga problema na nagdudulot ng pagkabalisa at kalungkutan. Salamat po sa Diyos sa buhay ng ating tagapagsalita na ni Pastor Dionisio L. Padel at aming technical assistant si Miss Ruth Baron, who takes charge of our technical needs because this is a live broadcast. At inyong lingkod, tuwing Huwebes po ng hapon ay inilalaan namin sa aming taga-subaybay na mabahiginan ng salita ng Diyos, at yun ay napaka-importante sa amin dahil naniniwala po kami na ang Diyos ang aming gabay at patnubay. At itong presentasyon na ito ay pinakamataas na pagpapahayag ng aming pananampalataya sa kabutihan ng Diyos sa aming pamilya at aming kabuhayan, 30 taon na at patuloy pa rin kaming pinagpapala. At tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong hapon. Kinikilala ang iyong kapangyarihan at pagmamahal. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong mapaghilom na kamay sa lahat ng may karamdaman, physical, emotional o spiritual man. Hilumin mo po ang bawat sugat, sakit at kahinaan ng aming katawan at kaluluwa. Naway madama namin ang iyong kapayapaan at presensya sa gitna ng mga pagsubok, at nagtitiwala po kami sa iyong awat kakayahang magpagaling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Madalas sa aking buhay, pangarap na makulay, lahat ng gawin pinakuhusay upang matiyak ang tagumpay. Subalit habang nagpapakadalubhasa, habang inaasam ang pag-asa, mga pangarap ko sa aking katawang palupa, isa-isang natatanggal, isa-isang nawawala. Salamat muli, Jesus, muli kitang nasumpungan, mga salita mo'y muling nagigisnan. Salamat muli, O Diyos, muli kitang natagpuan, mga biyaya mo'y muling nakakamtan. Kaya muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lang.
landas ng aking buhay, animo ay makulay. Ang nakamit na mga bagay, pilit tinugma sa tagumpay. Subalit, habang sarili pinupuri, ang yaman ay dumarami, kapalit ay pusong pulubi. Salamat muli, Jesus, muli kitang natagpuan. Mga salita mo'y muling nagigisnan. Salamat muli, O Diyos, muli kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling makakamtan. Kaya muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lang. Doon muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lamang. Okay, magandang hapon po muli sa ating lahat. Salamat sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magsama-sama bagamat sa ganitong platform tayo. So, bago ho tayo mag-pray, gusto ko lang mag-share ng salita ng Diyos. Ano po? At yun, bago tayo magpatuloy ay gusto ko rin humiling sa inyo na kung pwede mag-like po kayo. Then, mag-comment po kayo. At kung meron po kayong mga gustong i-include namin sa prayer ay paki-comment lang po ninyo sa ibaba. At pwede nyo pong i-share ito sa inyong mga kaibigan. Upang sa ganon ay maka-join din sila at malaman yung ginagawa natin. So, ang ating pinaka-intention dito ay makatulong para maipanalangin yung mga kababayan natin, kakilala, kaibigan na may mga karamdaman. Kaya po, ito po ginagawa po natin. So, gaya ng sabi ko kanina, ay mag-share muna tayo ng salita ng Panginoon. Mula sa Santiago, chapter 5, verse 14 to 15, ganito ang sinasabi sa wikang Tagalog. Sa Santiago, chapter 5, verse 14 to 15, sabi, meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. So, yan po. Ngayon, pag-usapan natin yung panalangin ng pananampalataya. Yung panalangin na may pananampalataya ay ang idinudulot, ibinubunga ho niyan ay kagalingan, kapatawaran, at yung maging welcome tayo sa ating community. Ang sulat ni Santiago, si James, ito po ay diretso at practical. Hindi lang ito theology, kundi isa itong pamumuhay. Sa dulo ng kanyang sulat, tinuturo niya kung papaano haharapin ang mga paghihirap, lalo na ang karamdaman. Sa mundong ito na puno ng self-reliance, ang paanyaya ng ating text ay bumalik sa Diyos at sa community ng mga mananampalataya.
So, wag ko nating tama yung tayo ay mag-isa at umaasa sa ating sarili. Pero, hindi lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon na kailangan nating lumapit sa Diyos, magbalik sa Diyos, at pumunta tayo sa mga tao na kung saan ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya po, ilang bagay ho ang matutunan natin dito. Una, ang tawag sa mga may sakit. Ano? May panawagan ng Diyos sa mga may sakit. Ito yung lumapit at magpasakop. Ikalawa, ang papel ng mga elders o mga matured sa pananampalataya, spiritual na pamumuno at pananalangin. Ikatatlo, ang kapangyarihan ng pananalangin na may kasamang pananampalataya. At ikaapat, ang ugnayan ng kagalingan at kapatawaran. So pag-usapan, ito ho ating bibigyan ng pansin. Una ho, ang tawag sa mga may sakit, lumapit at magpasakop. Yun pong sinasabi. Ang sabi sa verse 14, meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia. Ano po? Ipatawag. Kung may sakit daw, ang sabi ho ay tawagin nyo yung mga matured Christian. Ano po? O matured na mga mananampalataya, ipatawag nyo. Ang mga may sakit ay inaanyayahang lumapit. Hindi yung mag-isolate. Yung mga pagka may sakit tayo, ang advice sa atin, ang encouragement sa atin ay lumapit tayo, wag tayong mag-isolate, wag nating ibukod ang sarili natin. Ang ipatawag, ito ay pagpapakita ng humility at dependence. Hindi ito passive. Ito ay aktibong paghahanap ng tulong mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Kaya po, ang isang katotohanan, ang pananampalataya ay hindi pag-iisa. Kung tayo po ay nananampalataya, hindi ito nangangahulugan na mag-isa ka. Ang ibig sabihin ng nananampalataya, ito ay paglapit sa Diyos kasama ang samahan, community ng mga mananampalataya. Iyon ang ibig sabihin niya. Kapag tayo ay nananampalataya, ang ibig sabihin niyan, lalapit tayo sa Diyos at sasama tayo sa mga kalipunan na mga nagsasama-sama sa pananampalataya. Parang pasyente. Ang pasyente, alam nyo, ang pasyente, kadalasan ayaw magpatingin. Kapag ang pasyente ayaw magpatingin, lalong lumalala ang kanyang sakit. Pero kapag lumalapit sa tamang doktor, yung mga may sakit, nagkakaroon siya ng pag-asa hanggang sa siya ay gumagaling. Kaya po, hindi dapat tayo nag-isolate, dapat lumalapit po tayo. Ang sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Yan ang sabi, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga samahan gaya ng ginagawa ng ilan. Sapagkat kapag nakikisama tayo, dun lumalakas ang ating loob. Lumalakas ang ating loob. Lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yan pong sinasabi. Kaya nga, sa hapong ito, ang isang pinapaalala sa atin is Santiago, ang tawag sa panawagan sa mga may karamdaman. Lumapit at magpasakop. Lumapit at magpasakop. Ikalawa, ang papel ng mga elders o mga matured. Sila ay spiritual na mamumuno at mananalangin. Yun ang sabi, Ang sabi doon, upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Ipatawag sila upang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang mga elders o matured Christians sa church ay hindi lang sila mga administrator. Sila din ay mga tagapangalaga ng kaluluwa. Ang pagpapahid ng langis ay maaring simbolo ng presensya at pagpapala ng Diyos. Kapag pinagpipray, minsan ho dyan ay pinapahira ng langis.
Ang ibig sabihin niyan ay simbolo ng presence at pagpapala ng Diyos o practical na akto ng pag-aalaga. No? Ang mahalaga ay ginagawa ito sa pangalan ng Panginoon. Nakasentro kay Jesus at hindi sa ritual. So, kapag nananalangin, dapat nakasentro sa ating Panginoon. Kapag may pagpapahid, ay dapat nakapokus pa rin sa ating Panginoon. Ang tunay na kagalingan ay nagmumula kasi sa ating Panginoon at hindi sa mga pamamaraan. Ano? Ang tunay na pagpapagaling ng Diyos ay nanggagaling sa Panginoon at hindi sa mga pamamaraan. Ano? Parang reseta. Alam nyo, reseta. Hindi ang papel ang nagpapagaling. Ang reseta hindi yon, kundi ang gamot na kinakatawan nito. Kunyari, may lagnat, niresetahan ka. Anyway, kahit naman walang reseta, makakabili ka. No? Pero yung mga antibiotiko, kailangang resetahan ka. Ang nagpapagaling, hindi yung reseta. Ang gamot na yon kung saan. Yun ang kumakatawan. Ano? Ang ating Panginoon ang siyang nagpapagaling. Ang sabi ng Marcos chapter 6 verse 13, pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran niya ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ano po? Kasi ngayong pagpapahid ay simbolo ng presence ng Panginoon at pagpapala ng Diyos. Kaya po, napakahalaga na kapag tayo po ay may karamdaman, lalapit tayo, magpapakababa at hayaan nating ipanalangin tayo ng mga matured, mga elders sa church, mga matatagal na namumuhay sa pananampalataya. Hayaan natin na panalangin tayo nila. Ikatlo, ang kapangyarihan ng panalangin at ng pananampalataya. Ang sabi sa verse 15 ng Santiago, James chapter 5 verse 15, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Alam niyo po, yung panalangin na may pananampalataya, nagpapagaling po yan. Nagpapagaling po yan. Ang pananalangin ng may pananampalataya ay hindi formula. Ito ay pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin at tayo ay may kasamang pananampalataya, hindi yan ang formula. Ito po ay implikasyon ng ating pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Ang magliligtas ay ang mga ililigtas ay maaring yung physical na karamdaman, kagalingan, o kaya spiritual na kaligtasan, or holistic restoration, maaring relationship. Yan po ay pwedeng pagalingin ng Panginoon kapag tayo ay ipinapanalangin o nananalangin na may pananampalataya. Hindi nito sinasabi na laging agad gagaling ang lahat, kundi ang Diyos ang kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Kapag tayo ho ay pinapalapit at pinapanalangin nang may pananampalataya, hindi naman agad sinasabi nito na agarang gagaling tayo. Mana pa, sinasabi nito na kikilos ang Diyos sa tamang panahon at pagagalingin po tayo. Ang bisa ng panalangin ay hindi lakas. Ang bisa ng panalangin ay wala yan sa lakas ng pagkasalita, kundi iyan ay nasa kapangyarihan at ating pinanghahawakan. Ang panalangin ay, ang bisa ng panalangin ay wala yan sa lakas ng pagkasalita. Ito po ay nasa kapangyarihan ng Diyos na ating pinagtitiwalaan. Kaya po napakahalaga na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Para hong bata, yung bata, palagi siya nagtitiwala sa kanyang ama. Hindi niya kontrolado ang outcome o result, pero may tiwala siya na may idudulot na mabuti ang gagawin ng kanyang ama. Ganito po yung ating pagtitiwala. Hindi natin agad masasabi, pero dahil sa ating pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan, makikita natin na siya ay tutugon. Ang sabi ho ng
1 John chapter 5 verse 14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na ayon sa Kanyang kalooban. Kapag ka po tayo ay lumalapit sa Diyos na hinihingi natin ang ating kahilingan at nalalaman ng Diyos na ito ay naayon sa Kanyang kalooban, didinggin niya ng Panginoon. Ang sabi, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. At natitiyak ko, ang pagpapagaling sa atin, yan ay kalooban ng Diyos kung tayo ay may karamdaman. Kaya nga, ang kapangyarihan ng panalangin at pananampalataya ay napakahalaga. Na po, yung ika-apat, ang ugnayan ng kagalingan at kapatawaran. Ang sabi ng verse 15, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. Yung kagalingan at yung kapatawaran, meron ng kaugnayan yan. Meron ng kaugnayan yan, Hindi lahat ng sakit ay bunga ng kasalanan. Pero may mga pagkakataon na merong koneksyon. Hindi lahat ng sakit ay bunga ng kasalanan. Pero madalas mayroon itong koneksyon. Ang punto ni Santiago, ni James, ang tunay na kagalingan ay hindi lang physical, ito din ay spiritual na restoration. So, yung binabanggit ni Santiago dito na kagalingan, hindi lang ito tumutukoy sa physical, kundi may kinalaman sa spiritual na pagpapanunumbalik. Ang pinakamalalim na kagalingan ay kapatawaran at panunumbalik ng relasyon sa Diyos. So, iyan yung pinakamalalim na pagpapagaling ng Diyos. Yung tayo ay mapatawad at manumbalik tayo sa Diyos. Iyan ang pinakamataas at pinakamalalim na kagalingan na pinupunto ni Santiago. Parang sugat. Yan yung sugat, na alam yung sugat, kapag tinatakpan mo lang sa labas yan, hindi mo pansin, may infection yung loob niyan. Hindi gagaling hanggat hindi nililinis. Hindi nililinis. Kaya nga, maganda yung ating spiritual ay nalilinis, nakakapanumbalik sa Diyos. At once na ito ay nakabalik sa Diyos, gumagaling tayo. At kasunod na dyan ang physical na karamdaman. Ang sabi ng Awit 103 verse 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Yan pong sinasabi, ang lahat kong kasalanan, ay kanyang pinapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Ang talagang pinakamalalim na gustong pagalingin sa atin ng Panginoon ay yung ating spiritual na karamdaman. Yun ang sinasabi. Kaya nga, napakahalaga na may maintindihan natin na merong ugnayan, merong connection ang kagalingan ng katawan at spiritual na kapatawaran. Kaya po, yun po ang sinasabi, Si Santiago ay nagpapakita dito ng ecclesiology, church. Mahalaga ang church sa buhay ng mananampalataya. Kaya sinasabi, laging pumunta sa church, sa mga pagtitipon. Kasi yung church, yung mga pagtitipon, napakahalaga yan sa mananampalataya. At yung theology of prayer, ang Diyos ang ultimate healer. Sa pananalangin, ang Diyos ang talagang the greatest healer. At yung holistic salvation, katawan at kaluluwa parehong mahalaga yan. Kaya ibig ng Panginoon paggagalingin. So, sa aking pagkatapos, ang mensahe ng teksto ay malinaw na sa oras ng kahinaan, huwag kang lalayo, lumapit sa Diyos at sa kanyang bayan. Kapag tayo ay may dinaramdam, ang gagawin natin, lumapit tayo sa Diyos at sa kanyang bayan. Ang kagalingan ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi sa buong pagkatao. Lumapit tayo at huwag tayong mag-isa na lumaban. Kapag meron tayong karamdaman, lumapit tayo doon sa church o sa kalipunan ng mga mananampalataya upang masamahan tayong lumaban.
magtiwala sa panalangin at huwag umasa sa sarili. May kailangan kang sabihin o kaya ikumpisal upang maranasan ang tunay na kagalingan. Kaya nga, lalapit tayo sa Panginoon. Tayo ay yumuko at manalangin. Lapit tayo sa Kanya. Panginoon, ngayong hapon, kinikilala namin na Ikaw ang aming manggagamot ng aming katawan at kaluluwa. Turuan mo kaming lumapit sa iyo at sa aming kapwa na mga mananampalataya sa oras na kami ay nakadarama ng kahinaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya, lalo po sa panahon ng kami ay nananalangin. Linisin mo ang aming puso at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ipanumbalik mo kami ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Water gets turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Okay po. So, ngayon po ay sama-sama po tayong lalapit sa Diyos. Gaya po ng ating pinag-usapan, maaring pagalingin ng Panginoon. Ang Diyos ay magpapagaling kapag tayo ay lumalapit at nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Diyos.
Aming Ama at aming Panginoon, ngayong hapon, patuloy ho na nagsasama-sama kami at nagtitiwala po sa inyong kapangyarihan. Dahil po kayo ay hindi lang Diyos na nagpagaling noon, kahit hanggang ngayon at sa mga darating pang panahon, kaya niya po magpagaling, O Diyos. Dahil dito, itinataas po namin sa iyo si Brother Roger Bermil, Panginoon. Pagagalingin mo po siya sa kanyang stroke, O Diyos. Hipuin niyo po siya, ang mga nerve po niya, Panginoon. Lord, pagalingin mo po siya. Sa ngayon ho ay nasa hospital po siya. Kayo po ang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Ipagkaloob mo po ang kagalingan para sa kanya. Ganon din ang aming kapatid na Mariel Amian, Panginoon. Lubusan niyo po siyang pagalingin sa kanyang stroke at patuloy siyang lumakas, kagaya ni Mr. Roger, Panginoon. Hayaan niyo ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na dugo, ang siyang patuloy na magmaniobra, kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Ang iyong pangalang Jesus, Lord, na makapangyarihan sa lahat. Lord, pagalingin niyo po siya. Si Baby David Ang, siya ho ay kapapanganak pa lamang, nananalangin po kami para sa kanya na siya po ay mapalakas ang kanyang pneumonia, Panginoon. Lord, hipuin niyo po ang batang ito, ipagkaloob niyo po ang kagalingan sa kanya. Ganon din ang mami niya na maka-recover, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan sa buhay ni Baby David Ang, Panginoon. O Lord, ina-apply namin ang iyong banal na dugo sa kanya. Ang aming kapatid na si Carol Cabe din, Panginoon. Siya ho ay may breast cancer. O Diyos, hipuin niyo rin po siya. Abutin mo siya ng iyong pagpangalang kamay, O Diyos. Alam namin na hindi maikli ang iyong kamay. Kaya niyong abutin, hipuin siya. Saan man siya naroon ngayon at pagalingin, Panginoon. Gumawa kayo ng himala sa aming kapatid na ito, Diyos. Ganon din kay Teacher Sheila Binuya, Panginoon. Pagalingin mo siya sa kanyang breast cancer, Panginoon. Lord, nawa ang iyong pagpapagaling. Lord, ang iyong pangalan Jesus. Lord, ina-apply namin sa kanila, Panginoon, kay kapatid na Carol at kay Teacher Sheila, Panginoon. Salamat po sa inyo. Purihin ka. Nagtitiwala din kami sa inyo at itataas namin sa iyo si Jomar Santiago. Patuloy nawa ang kagalingan sa kanyang lymphoma, Panginoon. Lord, tulungan mong malusaw ang kanyang bukol, Panginoon. At upang sa ganon ay may pagpatuloy niya yung kanyang araw-araw na ginagawa at makabalik na siya sa kanyang trabaho, Panginoon. Nagpipray po kami ngayon para kay Jomar, Panginoon. Yung mapagpala niyong kamay, Lord, hipuin niyo po siya, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tinataas din namin si Dennis Galicia, Panginoon. Lord, meron siyang heart sickness, Panginoon. Patuloy mo siyang pagagalingin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Hipuin niyo po siya. Lord, iba yung lakas ang ipagkakalob niyo po kay Brother Dennis, Panginoon. Salamat po sa inyo. Tinataas din namin sa inyo ang aming kapatid na si Naida Baron. Tulungan mo po siya sa kanyang karamdaman, sa kanyang heart valve disease, Panginoon. Pagagalingin mo po, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat na alam namin sa inyong kalooban, sa inyong panahon, kayo po ang siyang tutugon sa karamdaman ng kapatid na si Naida. Lord, si Mrs. Jesusa Bautista, nagpipray din po kami sa iba yung pananauli ng kanyang arm, Lord. Lord, tulungan mo manumbalik yung kanyang buto, Panginoon, na maayos po, Diyos. Salamat po sa inyo. Palalakasin mo, kayo magbibigay ng kanyang mga pangailangan, Lord, kay Mrs. Jesusa Bautista, Panginoon. Salamat. Si kapatid na Mila Bermil, panalangin namin na palalakasin mo po ang kanyang suliranin sa kanyang lungs, Panginoon.
Pagagalingin mo po siya, tulungan mo na malampasan niya ang kanyang kondisyon na ito, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tinataas din namin ang kapatid na Vicky, O Lord, at si Mrs. Padel na merong ubo, Panginoon. Kinakansela namin ito by the blood of Jesus. At nagdi-declare kami ng kagalingan, Panginoon, na ipagkakaloob niyo po, Panginoon. Salamat. Salamat ng marami sa inyo, Panginoon. Purihin ka. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Meron din kaming dog na si Puraw. Pinapanalangin din namin sa inyo na kayo ang siyang kumilos din po sa kanya, Panginoon. Lord, patuloy na kayo ang magbigay din ng maraming kliyente, Panginoon, natatangkilik ng service offered by Intermarine Express Line and AMCB, Panginoon. Lord, hayaan mo na yung mga kliyente po nila ay patuloy na makita yung kanilang services, Panginoon. Lord, salamat. Pagpapalain niyo po, Panginoon. Ang mga staff po namin na madalas sa fields, Lord, ingatan niyo po sila. Protektahan niyo po sila. Gabayan niyo po, Panginoon. Salamat po. Salamat ng marami, Panginoon. At pinupuri namin kayo sa inyo pong ginagawa sa aming ito, Diyos. At nawa po ay ang pagpapagaling po ninyo ay makarating, maranasan ng mga nabanggit na pangalan, Panginoon. Purihin ka. Salamat ng marami sa inyo. Ibinabalik namin sa inyong papuri sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you po for listening in this live broadcast. Ang panalangin ay mahalaga dahil ito ang nagsisilbing direktang komunikasyon natin sa Diyos. At ang panalangin ay nagpapalakas ng pananampalataya sa oras ng pagsubok at nagbibigay ng kapayapaan sa puso at ang sa ating isipan. It serves as a source of strength in trials, a means of expressing gratitude, and our way to intercede for others. We as believers can navigate challenges and access divine help through prayer. Sa mga nanonood sa aming live stream, salamat po. Salamat po kay kapatid na Mila Chongson, kay kapatid na Los Padel na Launan, kay Edgar Padel, kay Rose Canapi, kay Ate LV Gutierrez, Aidel Luminario, at si Christy Dandan. At invite namin po kayo to search us on YouTube. Bale, you go lang to the search option and type Global Conquest Prayer Ministry. At you can watch our devotions and our past episodes. Mga kapatid, this is again a prayer online ministry. At kapag may mga kamag-anak po kayo na may sakit, kindly write their full names or PM us. And we will continue to pray for them daily. And we will not stop hanggang makakuha tayo sa Panginoon ng kanilang kagalingan. So, we will do our best to include their names in the next presentation also. At pakiusap din namin na tawagan niyo po kami kung magaling na po ang ating mga ipinapanalangin. Please like, also follow and share our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry, para lumawak po ang ating community. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming bagay ang dapat namin ipagpasalamat. Napakabuti mo, O Diyos, sa lahat na aming mga sumasubaybay ngayong hapon. Umiksi na po, Panginoon, aming listahan ng aming pinapanalangin na may sakit. At tunay ka nga po, Panginoon, kayo pa pinakadakilang manggagamot. Kami po ay patuloy na maglingkod, na may kagalakan at ipamahagi ang mabuting balita sa aming kapwa. Amen. A blessing of love, safety, and peace until we meet again on Thursday, April 30, 2026. To God be all the glory. Bye. My heart is so proud. My mind
so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power, my daily sufficient